Nagulantang ang ilang residente nang biglang gumuho ang bahagi ng hinuhukay na kalsada sa Las Piñas City. Pinuna naman ng kaanak ng ilang trabahador sa hukay ang delikadong umanong lugar ng trabaho. Live mula sa Las Piñas, nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Brian, may mga nawawala pa ba kasunod nitong pagguho? Andre, Angela, dalawa pa nga yung patuloy na hinahanap matapos yung nangyaring pagguho sa isang subdivision dito sa Las Piñas City. Naglalakihang mga truck, backhoe at iba pang heavy equipment ang nakaposisyon sa isinarang bahagi ng kalsada sa isang subdivision sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Pasado 2:00 kahapon nang mapaulat na gumuho umano ang bahagi ng hinuhukay na kalsada. Kwento ng isang residente, nagulat na lang sila nang biglang makarinig ng malakas na kalabog. Kumalabog siya sa lakas ng nangyari. Tunog ako so bigla ako nagising kasi ang lakas ng tunog tapos umalog rin kanina talaga. As in, malakas. Kakagulo tapos nagpatawag na ng ambulansya. Sa inisyal na impormasyon mula sa mga otoridad, mayroong hukay sa lugar dahil sa proyekto ng isang water concessionaire. Batay sa nakasaad sa command post ng mga otoridad, 7 tao ang nasa lugar nang mangyari ang pagguho. 4 sa kanila ang nakaligtas. Isang sugatan, habang 2 pa ang hinahanap. Naabutan namin naghihintay sa lugar si Jonalyn, na nagpakilalang live-in partner ng isa sa mga nawawala na si Ricky. Kwento niya, operator ng jackhammer ang kanyang kinakasama. Nagtaka na lang daw siya kagabi nang tila wala itong paramdam at hindi agad nakauwi sa kanila. Makailang beses na rin daw niyang pinagsabihan si Ricky na huwag nang magtrabaho rito dahil delikado. May video siyang pinakikita ko, delikado yan. Sabi ko kasi wala kayong safety. Kahit tali man lang na pwede kayong hilahin o hindi ko alam. Sabi ko bakit wala? Ang ikinasasama pa ng kanyang loob, wala raw mula sa kumpanya ng kanyang live-in partner ang nakapagsabi agad sa kanila na may nangyari na palang aksidente. Naghihintay din sa lugar ang tiyuhin ng isa pang nawawala na si Justin. Isa raw ang pamangkin niya sa mga hindi agad na ilabas mula sa hukay bilang isang engineer. Napuna niya ang ilang safety measures sa project site. Pinaliwanag niya sa akin na ganun nga. Huhukay sila manually sa ilalim, tsaka nila binababa. Nasabihan ko nga siya, sabi ko, bakit di kayo gumamit ng sheet pile? Para sana isang forma lang, isang buhusan. Ganyan kalalim, sir. 15 meters, imagine. Yung sheet pile kasi, sir, yun yung haharang sana kung may maguguhong lupa. Andre, Angela, sa ngayon nagpapatuloy pa para nga mahanap yung 2 nawawala na pininiwalaang na-trap doon sa ginagawang hukay. Sa isang pahayag, kinumpirma naman ng Maynila yung nangyaring aksidente dito sa kanilang project site. Agad daw silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection at maging sa iba pang mga ahensya. Nakikipag-ugnayan din daw sila sa contractors ng proyektong ito para nga sa agarang tulong doon sa mga pamilya. Nakikipagtulungan na rin ang Maynilad doon naman sa mga otoridad para sa isasagawang investigasyon. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Andre, Angela. Maraming salamat, Brian Castillo. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.